Hi mga ka-survivors! Welcome to Student Talks! Dito, hindi namin masasagot yung math problem mo, pero kaya ka naming samahan mag-complain. And today, we're going to dive into something na super relatable sa lahat ng students, and ito ang academic pressure. Alam niyo yung feeling na sabay-sabay ang quizzes, projects, at recitations, tapos isabay mo pa yung high expectations sa'yo from teachers, parents, and even from ourselves. Nakaka-drain, nakaka-stress, and minsan parang gusto na lang natin mag-give up. Pero don't worry, kasi dito sa episode na to, we'll be talking about the real struggles of being a student, the late night crammings at pressure na dala ng deadlines. And syempre, hindi lang puro tayo rant, we also share some tips and encouragement para hindi lang tayo makasurvive, pero makathrive din. So, if you ever felt overwhelmed by school, this episode is definitely for you. Kaya heads on, deep breath muna, and tara, usisain natin kung ano talaga yung academic pressure at paano natin ito maso-survive together. So, tara? Let's talk about surviving academic pressure. Kayo ba mga te, na-experience nyo ba yung academic pressure as a student? Of course. Who hasn't, 'di ba? Una sa lahat, normal lang talaga na ma-pressure sa school. Lalo na kung sabay-sabay ang gawain. Tapos, dagdag pa yung mataas na expectations galing sa teachers, sa parents, at minsan, tayo pa mismo sa sarili natin. Dahil nga need natin i-maintain yung title na mayroon tayo. Or ma-achieve yung gusto natin na goal, which is maging honor student. Kaya huwag kang mag-alala. Kasi, part na yan ng journey natin bilang students. Grabe! Totoo yan. Parang araw-araw, Hell Week. Ay, hindi pala Hell Week. Kasi parang hell yun na to sa umaapong na gawain. Kasi tignan nyo naman, pagkatapos ng 3 project, may iba pa bang 4 quiz naman. Hindi ka pa tapos sa isa, may bago na naman. Same here. Yung tipong gabi-gabi may projects, tapos may quizzes na nakalinya for the next day. Nakakapagod talaga. Kaya minsan naiisip ko, kaya ko pa ba to? Or wag na kaya akong mag-aral? Mag-asawa na lang kaya ako ng Arabo? Kidding aside, my stress level is automatic tumataas. Tama. Dagdag mo pa yung pressure na hindi lang galing sa school. Minsan tayo mismo nagsiset ng mataas na standards. Legit, kaya feeling natin kulang palagi yung effort natin. Like, gusto ko laging perfect ang grades ko, pero in reality, hindi ko naman talaga kaya araw-araw maging perfect. So, in the end, disappointment lang ang inaabot sa sarili ko. I feel you, be. Tapos isang dahilan pa ng academic pressure ay yung family expectations. Siyempre, gusto rin nila best tayo palagi. Pero ang hirap kasi hindi laging kaya o kaya naman i-compare ka sa ibang tao kapag hindi mo na-achieve yung best. Sasabihin pa nila, tingnan mo si ganito palaging rank 1. Ikaw kaya kailan magiging ganon? O kaya naman, gayahin mo si kuya mo, laging first place. Ganyan. Ganyan. Without knowing na halos isacrifice mo ang lahat para lang ma-achieve mo yung title na yon. Pero kulang pa rin. Sadly, but that was the truth. At the same time, gusto rin naman natin magkaroon ng social life, di ba? Yung may oras for friends, gala, or kahit chill lang. Pero dahil sa dami ng deadlines, parang wala ka ng life outside school. Exactly. And that's why kailangan natin pag-usapan ito. Kasi normal ang ma-pressure, pero dapat marunong din tayo mag-handle. Kaya, let's be real and share our stories para makarelate din yung iba at matulungan din natin sila. Alam ko lahat tayo, gusto natin ng mataas lagi na grades na nakukuha natin. Kaya naman todo buhos effort talaga tayo pagdating sa mga projects and exams. Pero at the same time, gusto rin natin ng social life at gala with friends. Kaya lang, like what you said, Ash, nawawalan tayo ng oras dahil pinipigilan natin yung mga sarili natin para ilaan na lang yung oras na yon sa paggawa ng mga projects and review sa mga quizzes. Kaya kung nararanasan mo yung stress,
Na tipong di ka makatulog kakaisip sa exam. O kaya lagi kang pagod kakaumpisa pa lang ng linggo. Valid yan. It doesn't mean mahina ka. It just means tao ka na lumalaban at may pangarap sa buhay. Yes, tama naman yun. Pero hindi talaga maiiwasan na kahit anong pilit nating i-manage yung stress, may mga sablay pa rin. Like, sino dito yung nagsabi na mag-aaral ako ng 8 p.m.? Pero nagulat ka na lang, hala, madaling araw na pala. Tapos wala ka pang nasisimulan? Ang worst case pa, cramming ka na nga, biglang naghang pa yung laptop. Ang sakit sa ulo, di ba? Tapos, papasok ka na ngayon na walang tulog. Di in the end, sabog ka ngayon. Legit mga te. Tapos dagdag mo pa yung may groups pa sa scaffold. Pero para naging solo work kasi hindi nag-aambag yung ka-group mo. Hindi nagre-reply yung iba. Or kaya hindi nagsisend sa GC nyo kasi nakatulog daw kuno or hindi napansin yung GC. Nakaka-frustrate at panghihinaan ka talaga ng loob. Kasi sino ba namang tao ang hindi mapapressure sa ganitong senaryo? True, pero the thing is, kahit ganun yung mga happenings, nakakaraos pa rin tayo. Kasi at the end of the day, students are survivors. Hindi lang tayo nag-aaral ng lesson sa libro, nag-aaral at natututo din tayo sa buhay, like kung paano mag-manage ng oras, patience at diskarte sa buhay. And bumagsak ka man minsan, okay lang, wag dibdibin. Wag mong isipin na sa pagkakamali mo, failure ka ng tao. Dahil grades doesn't define who we are. Ang mahalaga, natututo tayo at nag-grow tayo sa bawat aralin na tinatahak natin. At alam natin na we do our best para makakuha ng mataas na marka. Pwede kang mapagod. Pwede kang huminto sandali. Pero huwag kang susuko. Dahil nandyan si Lord para magbigay ng tunay na lakas at direksyon. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya kahit mahirap intindihin ang sitwasyon, siguradong naiintindihan ka ni Lord. Tama. Dahil kahit sabay-sabay dumating ang pagsubok, alam natin na may Diyos na nag-aalaga at hindi nagpapabaya. Siya yung nagbibigay ng lakas kahit sa gitna ng pagod at pressure. Kaya nga sabi sa Isaiah, chapter 41, verse 10, do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Kaya kahit sobrang pagod ka na, sa dami ng deadlines at requirements, huwag mong isipin na sumuko at mag-isa ka lang. Dahil God's strength is made perfect in our weakness. Kaya, let's make a reminder na pressure is not always bad. Kung walang pressure, wala ring growth. At saka, minsan yung mga pagsubok sa school, way din yan ni Lord para ihanda tayo sa mas malaking mission sa buhay. Exactly. Kaya habang ginagawa natin yung best natin, ibigay din natin kay Lord yung tiwala. Kasi at the end of the day, siya pa rin yung may perfect plan para sa atin. Yes, alam natin bawat isa sa atin ay nahihirapan. Oo, nakaka-drain talaga maging estudyante. Pero wag mong kalimutan na every quiz, every project, kahit yung mga small achievements na yan o progress. Be proud to yourself and celebrate your small step. Pero kapag sobrang bigat na, like, yung nasa point na tayo nasusuko na lang, i-pray mo lang. Sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya kahit stress ka sa deadlines, mag-pray lang tayo. Mararamdaman din natin ang tunay na pahinga. True. At kung pagod ka na, hindi magpahinga ka. Hindi mo kailangan tapusin lahat ngayon. One step lang. One page lang. One solution lang at a time. Kaya sa mga students na nag-sacrifice ng dugo at pawis, sabay mo pa yung mga ilang araw na puyat nila para lang makapag-review at matapos ang projects. I salute all of you. But this is also a reminder to limit yourself. Hindi mo kailangang matapos lahat sa isang upuan. At okay lang magpahinga. Bigyan mo ng pahinga ang sarili mo mag-recharge dahil hindi ka robot.
Plus, huwag madidisappoint at bubugbugin yung katawan mo sa mga gawain dahil hindi mo nakamit yung expectation na gusto mo. Yes, and promise, darating din yung time na mapapansin mo, uy, kinaya ko pala lahat ng akala kong imposible. And trust me, magiging proud ka sa sarili mo. Kung stress ka na, isuko mo muna kay Lord. Malay mo, yung peace na ibibigay niya, mas malakas pa kaysa sa 3 tasa ng kape. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan si Lord. Kahit gaano kabigat yung pressure, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Lagi siyang nandyan para bigyan ka ng lakas. At wag na wag mo rin kakalimutan ha. Grades doesn't define you. God does. At sa mata niya, ikaw ay valuable. Kasi alam niya, you do your best. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Sa bawat hakbang at effort mo, may purpose si Lord. Keep the faith. Keep moving forward because with Him, you are more than enough. And that's a wrap for today's episode of Student Talk mga ka-survivors. Thanks for tuning in guys, and remember, pressure is just a part of the journey. Don't let it break you. So, see you in next episode. Hello and welcome back to our podcast mga ka-survivors. Earlier, pinag-uusapan natin tungkol sa struggles at challenges bilang students. Yung stress, pressure, at lahat na kasabay ng academics. But before we start, gusto ko munang malaman, kamusta naman ba kayo lately? Nakarelax naman ba kayo ng kahit konti sa dami ng schoolworks natin ngayon? Hindi masyado, pero ganun talaga. Pero okay lang. Kahit konti lang, at least nakakapag-relax pa rin. Same here. Alam niyo yung tip mong kailangan mo ng break kahit 10 minutes lang? Parang napakalaking bagay na kasi natatanggal yung stress ko. True. Minsan kahit yung simple lang. Pagkuha ng tubig o coffee, nakaka-refresh. Legit! At saka minsan yung short walk lang outside, parang life reset na agad. Di mo na iniisip yung deadlines for a few minutes. Or kaya yung isa sa pampawala ko ng stress is to listen to my favorite songs and short time playing with my dogs, which is big help for me para mawala yung pressure at stress ko sa schoolworks. See? Grabe, kahit ang simple lang ng mga bagay na yan, pero ang big impact nila sa stress natin. Alam nyo, habang pinag-uusapan natin yung mga ganitong strategies, naiisip ko, why not hindi natin i-turn to into actionable tips para sa lahat? Kasi lahat naman tayo nakakaranas ng stress and pressure sa academics. Kaya, tara, pag-usapan natin ngayon ang practical ways para ma-manage ang academic pressure sa mas effective at healthier way. Totally. I like that idea. Mas maganda talaga kapag may practical steps tayo para ma-handle yung pressure. Para kahit gaano ka busy, may alam silang paraan para maging productive at less stressed. So as a student, may tips ako na ginagawa ko palagi, and it is time management. Kasi madalas, kaya tayo nalulunod sa pressure, hindi natin alam kung paano i-handle yung oras natin. With the right planning, hindi lang nababawasan yung stress, mas nagiging productive pa tayo. Gumawa tayo ng weekly schedule and stick into it. Kung alam mong may exam sa Friday, hatiin mo na agad ang review time mo mula Monday para hindi sabay-sabay ang stress. Yes, isa din yan sa mga ginagawa ko as a student. And here's also my tip. Ito naman is prioritize your task. Hindi lahat urgent gawin. Gumamit ng to-do list at i-rank mo kung alin ang kailangan unahin. Minsan kasi napapagod tayo kasi inuuna natin yung hindi pa dapat. Mas okay kapag alam mo kung ano ang most important. Agree! Nakakatulong talaga na alam mo kung ano yung prioritize mo. Here also my tip as a student, and it is take care of your body. Make a proper sleep, proper meals, and short breaks are not optional.
Kapag physically drained ka, mas madaling sumuko mentally. Kaya kahit 30 minutes break lang, malaking tulong na siya sa productivity mo. My tip naman is ask for help. Whether sa teacher, classmates, or friends. Huwag mong i-bottle up yung struggles mo. Hindi nakakaya humingi ng tulong. Mas mahirap kung mag-isa mo dinadala lahat. So true ka dyan, te. For me naman, learn to set boundaries. Hindi lahat ng group project burden mo. At hindi rin kailangan sagutin agad lahat ng chats or notifications habang nag-aaral. Protect your focus time. At huwag mong pilitin ang sarili mo beyond your limits. Para sa akin naman, pinaka-importante ay be proud to yourself. Hindi kailangan perfect lagi. Basta may disiplina ka at effort araw-araw, malaki na yung progress mo. At huwag nating kalimutan na balance is the key. Huwag academics for 24/7 lagi. Do something outside like your hobbies, sports, or journaling. O kahit nga short walk lang Yung brain natin need din ng break. And don't forget your support system. Spending time with family or friends gives you emotional strength. Minsan isang kwento o tawanan lang, gumagaan na pakiramdam. Exactly. Kasi at the end of the day, we're not robots. We're students, but we're also people who need rest, joy, and connection. That's the balance. Work hard, but don't lose yourself in the process. So, to everyone listening, remember, pressure is part of growth. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Yes, grades are important, but they are not worth sacrificing your health and peace of mind. Learn to rest, not quit, and believe in yourself. Progress may be slow, but every step forward counts. Surviving academic pressure is not about being perfect. It's about being consistent, balanced, and kind to yourself. And this is the end of our podcast. Thank you for staying with us till the end, guys. And remember, kahit gaano kalaki ang pressure, kaya natin to. Sa dami man ng pressure at challenges sa school, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Habang ginagawa natin ang best natin, nandyan si Lord para gabayan tayo at palakasin tayo. So, keep the faith, trust His plan, and take it one step at a time. Hanggang sa next episode mga ka-survivors, stay strong, stay positive, at laging give your best. Paalam!